Praise God! Hallelujah! God is good all the time. And all the time, God is good. Praise the Lord! Mountain movers, happy anniversary! Magdiriwang tayo ng ating 5th year anniversary this coming March 16. Timely sapagkat ako ay uuwi at sama-sama tayong magpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Naalala nyo ba nung 2020, nung nagkaroon ng COVID breakdown? Lahat tayo ay na-lockdown dyan sa Mountain Movers 644 at araw-araw ay may Bible study tayo at ang mga bata ay nagpe-praise and worship unto the living God. Kaya tayong lahat ay muling magkaisa ng puso at isip na itaas ang Panginoon sa ating kalagitnaan sa pamamagitan ng ating pagdiriwang ng may pagpupuri at pagsamba sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Ipagdiriwang natin ang kabutihan ng Diyos sa ating lahat bilang mountain movers. Ikalimang taon at tayo ay sasamba, magpupuri sa Kanya at mag-aaral tayo ng Kanyang salita at mananalangin at salo-salo tayong kakain ng pagpapala ng Diyos sa ating kalagitnaan. Kaya lahat tayo ay maghanda sa ating mga sarili sa March 16 at ito ay Sunday at tayo ay magdiriwang ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya sa oras na ito ay of course ipapanalangin natin ang ating anniversary. Ipapanalangin natin ang bawat isa at mag-exhort ako ng konting salita ng Diyos regarding dito sa Philippians chapter 4 verse 8. Don't be anxious about anything, but in everything give thanks unto God with a grateful heart. Submit to God your petitions and your prayer, and the peace of God that surpasses all understanding will guard your heart. Ang ganda ng sinasabi ng Panginoon dito sa ating lahat sa Philippians chapter 4 verse 8 na tayong lahat ay sinasabihan ng ating Diyos na huwag tayong mangamba, huwag tayong mag-alala, huwag tayong mabagabag sa anumang bagay na ating kailangan sa mundong ito. Sa halip, ipamanhik natin sa Kanya ang lahat ng bagay na ating kailangan. At ang kapayapaan ng Diyos ay sa atin at matatamo natin ang kasagutan sa ating mga pananalangin. Ito ay isinulat ni Pablo nung siya ay nasa loob ng bilangguan. Siya ay nabilanggo hindi dahil sa siya ay masamang tao o gumawa ng masama sa kanyang kapwa. Sa halip sa kanyang pangangaral ng buhay na salita ng Diyos sa ikapagpapabago ng mga tao ay inusig siya lalo na ng mga Romanong citizens. Nung siya ay nangangaral ng salita ng Diyos, siya ay pinahirapan, nais na patayin, at kinaladkad, binugbog, binato. So lahat ng bagay na ikasasakit ng isang tao ay kanyang naranasan dahil lamang sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon sa pagtuturo niya ng kanyang mga salita o ng salita ng Diyos. Maraming nagalit sa kanya sapagkat hindi nila mabitawan ang kanilang mga maling paniniwala. Yung mga tao ay nananatiling na katanikala sa maling katuruan o maling aral o sa relihiyong naggisnan o nakagisnan. At pinapangaral niya ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo na
ang tanging kaligtasan, wala iba kung hindi si Jesus, sapagkat siya lamang ang namatay sa krus ng Kalbaryo sa ating kaligtasan, sa kapatawaran ng ating kasalanan, kabanalan ng ating buhay, at buhay na walang hanggan. Kaya si Pablo na sumulat nung don't be anxious about anything but in everything by supplication and prayer submit your request unto God. Siya ang nag-i-encourage sa kanyang mga sinulatan sa ating lahat na nakababasa ng kanyang sulat, na tayo ay huwag mag-alala sa ating mga pangangailangan sa buhay. Huwag magbagabag ang ating kalooban, sa halip ipamanhik natin sa Diyos na buhay ang lahat ng ating pangangailangan. At meron tayong seguridad na sasagutin niya ang ating mga pananalangin. Kung tutuusin, ang dapat na ma-anxious, walang iba kundi si Apostol Pablo, sapagkat siya'y nakakulong at hindi niya alam kung anong magaganap sa kanyang buhay sa mga susunod na araw. Hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging kinabukasan. Pero buo ang kanyang loob na hindi siya nag-aalala at siya'y naghihikayat sa ating lahat na huwag din tayong mag-alala. Kung siya na nasa kulungan at pinahirapan, na hindi nag-aalala patungkol sa kanyang kakainin, patungkol sa kanyang kinabukasan at seguridad ng kanyang buhay, tayo pa kaya na malaya at wala sa loob ng kulungan? Ang sabi niya, magagawa natin ang lahat ng bagay ayon sa ating Panginoong Yesus na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ipamanhik natin sa Kanya ang lahat ng ating kailangan. At ang Diyos na matapat ang sasagot sa ating mga pananalangin. Maraming pananalangin, maraming pagsagot. Kokonti ang pananalangin, of course, kokonti rin ang pagsagot. Walang pananalangin, walang sagot dahil wala naman tayong itinataas sa Diyos at sinasabi sa Kanya patungkol sa ating mga kailangan o kalagayan sa buhay na ito. Kaya lagi tayong makipag-usap sa Diyos. Huwag niyong pababayaan ang prayer meeting dyan every Wednesday. Mga kabataan, Tito Amel, Judel, Jeric, Jasper, Janela, Edward, Edsel, JV, Jomark, manalangin, samahan si Tito Amel na magkaisang itaas sa Diyos ang bawat buhay at bawat pamilya diyan sa Mountain Movers. Itaas ang darating na eleksyon, itaas si Mayor Bico na mahusay at may takot sa Diyos na punong bayan ng lalawigan ng Pasig. Hinahangaan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo na isang leader na pwedeng pagtiwalaan at may pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Ipanalangin natin ang ating anniversary this coming March 16 na magbuhos ng Diyos ng mga pagpapala at himala sa ating mga buhay. Kaya don't be anxious about anything, but in everything, submit your request unto God, submit your needs unto God, and the peace of God, hallelujah, will guard our hearts. And He is the one who will answer all our prayers. Kaya Mountain Movers, tayo manalangin, itaas natin ang ating buhay sa Panginoon at yung ating darating na anniversary, 5th year anniversary on March 16. Amen? Mag-imbita po kayo. Imbitahan natin ang ating mga kaibigan, mga kapitbahay, at meron tayong pagsasalu-saluhan. Okay, tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa buong maghapon na kami po'y iningatan ninyo
At sa oras na ito ay patuloy na iniingatan sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Hayaan mong sa lahat ng aming iisipin, ititingin ang aming mga mata, sasabihin ang aming mga labi, ikikilos namin, pagtatrabaho namin, lahat pong ito ay makapagbigay ng kaluguran sa inyo. Hayaan niyo po na sa bawat araw kami ay magbigay ng kagalakan sa iyong puso sa pamamagitan ng pagsunod sa inyo pong mga salita na amin pong napag-aaralan. Taglay po namin ang iyong pagpapala sapagkat sa pagsunod ay may lubos na pagpapala ang inyo pong mga anak. Taglay po namin ang inyong kalakasan, ang kagalingan ng pangangatawan, ng kaluluwa at ng espiritu sapagkat sa pagsunod ay may kagalingan at kalakasan ng pangangatawan. Taglay po namin ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabay sapagkat sa pagsunod nandun ang iyong pag-iingat at paggabay sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu Santo. Salamat po sa pang-araw-araw na buhay na sinasamahan niyo ang bawat isa po sa amin at ipinagtatagumpay ang bawat araw. Salamat sa pag-iingat, sa pera, sa hangin, sa tubig, sa kalakasan, sa kalusugan ng pangangatawan, sa pamilya po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Diyos. Maraming salamat po, Diyos. Purihin po ang iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Salamat sa pag-aalalay niyo po sa amin, sa pagtulong niyo po sa amin. Patuloy niyo pong palaguin ang Mountain Movers. At ang buhay ng bawat isa under the banner of Mountain Movers ay lubos na mapagpala upang ang bawat isa ay maging pagpapala sa aming kapwa, sa aming pamilya, sa aming kaibigan at kapitbahay. Pagpalain niyo po ang darating naming anniversary, O God, pagdiriwang ng iyong kabutihan sa aming buhay. Nung nagsisimula ang Mountain Movers, Panginoon, noong 2020, bagamat na lockdown ang lahat at napakadelikado ng sitwasyon, halos wala nang bakante ang hospital na papahingahan ng mga pasyente hanggang doon sa garahe at paligid ng ospital ay may pasyente. Maraming namamatay pero kami ay iningatan po ninyo. Kami po ay biniyayaan po ninyo at walang napahamak isa man sa amin. Salamat po, O Diyos. Inaalala po namin ang pagsisimula po ng iyong gawain dyan sa 644 MLQ Extension na hindi makalabas ang bawat isa, maging ang mga tatay hindi makapasok sa trabaho, maging ang mga nanay ay hindi makalabas ng bahay, maging ang mga schools ay sarado at natitipo na lamang kami dyan sa loob ng compound ng 644. Pero dahil, O Diyos, napapag-aralan namin ang iyong salita at kami nakakapagpuri sa iyo, nakakapanalangin, naalis niyo ang aming pangamba at takot. Naalis niyo ang aming pag-aalala at walang isa man ang napahamak sa bawat isa po sa amin sapagkat sa iyong presensya ay may kaligtasan, may pag-iingat, may patnubay. Salamat po hanggang ngayon nananatili kaming malakas, malusog at kasama namin ang aming mga mahal sa buhay. Kung gumawa ka po ng himala nung panahong yun, patuloy ka pong gagawa ng himala sa mas makapangyarihang paggalaw mo sa aming buhay, personally at sa aming pamilya at pagtitipon sa darating pong March 16, O God. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga pagkaing aming ihahanda. Pagpalain niyo po ang mga maghahanda, ang ipinagkaloob nilang buhay at kalakasan, oras sa kanilang pamamalengke, pagluluto, maging sa mga anak ninyo na magkakaisa upang purihin at sambahin kayo. Lord, lahat po ng involved sa darating pong anniversary ng Mountain Movers this coming March 16 ay lubos po ninyong pagpalain. Maging ang bawat pamilya, O Diyos, patuloy po na ibuhos ninyo ang inyong kapangyarihan, ang inyong habag, ang inyong awa,
sa aming lahat. Naalala po namin ang iyong katapatan sa amin, na kung gumawa ka ng dakilang bagay noon, higit kang gagawa ng mga dakilang bagay sa aming kapanahunan ngayon. Kaya po nag-i-expect kami that something great is going to happen. Something amazing things is going to happen. Something powerful, full of joy is going to happen. In our mind, in our spirit, in our soul, in our personal life, in our loved ones, in our family, in our neighbors, in our brothers and sisters. Yes, Lord. Thank you, O God, for everything. Pagpalain niyong lubos ang aming mga pamilya, O God, ang pamilya ni Sister Soul, pamilya ni Darlene at ni Sister Joby. Ang pamilya po ni Cheryl, ni Nanay Irma, ni Jerry, ni Lisa. Ang pamilya ni Lucci, ang pamilya po ni Edith, ni Gig. Ang pamilya po ni Desbert, ni Desa. Ang pamilya po ni Nunoy, ni Amel, si Nining, si Wengweng ang kanyang anak, maging si Fidel. Ang bawat pamilya po under the banner of Mountain Movers, O God, continue to bless, Lord, and increase and grow each one of us. Thank you, Lord, for your love, for your grace and mercy. Thank you, Lord, sa matagumpay na anniversary namin sa darating na March 16, O God. Ikaw ang maggagabay sa aming lahat at ibubuhos niyo ang inyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama, at patuloy niyong pinagpala ang bawat isa po sa amin. Maging ang pamilya po ni Marjorie, O God, ng kanyang mga kapatid at nanay, tinatas po namin sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa iyong makapangyarihang pagkilos at pagsagot sa aming mga pananalangin. Ito po ang aming dalangin na may katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat na matagumpay na Mountain Movers ay magsabi ng Amen! Amen and Amen! Mountain Movers, God bless you! Mag-imbita kayo sa March 16, anniversary ng Mountain Movers, 5th year anniversary. Amen! God bless you all! Bye-bye!